Okay, pag-usapan natin ito. Hoy, nako po. Nabalitaan nyo to. Teka ko nga naayos ko to. Ay, hindi. Umayan. Bukas na yun. Ito naman, karugtong nun eh. Okay, so good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin itong interim release granted. No, application ginamitan ng fake news. So yung interim release po na kumalat sa mga bali-balita mula sa kampo ng mga DDS na ito daw po ay granted. Aba, nilinaw po yan ni Alvin Tourism na hindi daw po niya sinabi. Ano pong ginawa ng mga kasama niyang DDS? In-splice yung video niya at pinalilitaw doon na sinabi niya na granted ang interim release. Ito yung isa pang loko-loko sa Cebu News. Breaking! Former President Rodrigo Roa Duterte granted interim release according to reliable source. Ang kanyang reliable source ay si Alvin and Tourism. Hindi. Yung mga ang reliable source niya, yung nagkalat sa TikTok na spliced video nito ni Alvin and Tourism. Ito pa, sa Empower Insights. Breaking news. FPRD granted interim release. Di ba? Parang sanay na sanay sila sa kalokohang ganyan. Meron nga pumuna dyan ang sinasabi na, hoy, hindi naman totoo yan. Fake news naman yung sinasabi ninyo. Alam niyo ang sagot ng mga DDS? Bakit ba? Pakailam ninyo. Wall ko to eh. Po-post ko kung ano yung gusto kong i-post. Bakit mo yun? Di ba? Sarili na nga lang. Inuuto pa. Nasaan ba mga pagkatao ng mga to? Paano nilang naaatim na pag-uutuin yung kanilang mga sarili? No, tinan itong video na to. Ang cute nito eh. I would say as well, this is great that we're... Free Duterte now! Bring him home! 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 Bring him home! May tagatupad pa. Parang mga loko-loko lang talaga eh, no? Ay, nako. Mapasok sa isipan ng mga taong ito. Ito yan eh. So, yung petition nila. So, ito, nag-petition lang naman sila. Ang nakakatawa pa rito parte, ito. Sabi rito, decision was, yan, whereas the decision was rendered. Yan. On the assumption that a decision on the confirmation of charges would be delivered by the end of November 2025, and whereas the hearing on the confirmation of charges has been postponed, the defense hereby notifies the pretrial chamber that it has no objection to blah blah blah. Ibang sinasabi rito wala silang objection dun po sa terms ng interim release. Yung hindi ka magiging flight risk, hindi mo na ipagpapatuloy yung krimen, yung mga ganon na sinabi ng ibang mga vlogger nung nakaraan na na umamin sa kanyang mga kasalanan si Duterte. Hindi po yun pag-amin. Yun po ay default na mga kondisyones ng interim release. Okay? Na kinakailangan mong mag-yes in everything pero hindi nangangahulugan na admission of guilt yun. Kailangan lang nilang sang-ayunan. Kasi very desperate sila eh. Historically, wala naman talagang binibigyan ng interim release na may mga ganyang kaso, ganyang kabibigat. Lalo na si Digong, hindi kinikilala yung ICC. Tapos ang tawag pa nila, kinidnap lang siya. Diba? Tapos mga ngako na, babalik ako rito kapag may hearing. Sabi nga nung kumontra dati dyan, sa ICC rin, sa prosecution, paano kang makakasigurong babalik yan dito? Ang tawag nga niya sa atin, kidnapper. Ang tawag sa proseso kung ba't siya nandito, yung pag-aresto sa kanya, is kidnapping. Saan ka nakakitang kidnapper na nakidnap victim, babalik sa kidnapper? Diba? Ang ginawa nila, nag-request sila na i-defer na lang yung decision doon. Napagbigyan sila na i-defer yung decision. Tapos yung kanilang eklabo na not fit to stand trial, napagbigyan din yun. Pero hinihingi naman ngayon na na forever nang hindi na ituloy yung paglilitis. Kaya naging kaduda-duda.
Kaya ngayon, sinusulong ng prosecution na magkaroon ng further evaluation kay Duterte. Ang bago nilang pakulo rito naman, natagpuang walang malay. I-fake news yun ang i-fake news. Signan lang natin. Pag hindi yan nangyari dyan, ay mabuisit lang ang mga taga-ICC. Di ba? Katulad dito, sabi nga ni Atty. Claire Castro sa content niya na nakaraan, yung mga sinabi daw niya, kumbaga parang binago pa nito ni Kaufman. Totoo naman Sabi nito ni Atty. Claire, nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbabiyahe. So kung iyan ay good news po sa kanila, at kung ano po ang magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po iyan ng pamahalaang Marcos Jr. Now, here comes the translation. Her constant travel have borne fruit. So if this is good news for them, and whatever the decision of the ICC, the government of President Marcos Jr. will accept it. Tama naman din. And the Paris Press Officer Claire Castro said on Wednesday that VP Sara seemed to benefit from her travels abroad after she said that the third country already expressed approval to host her father, former President Rodrigo Duterte. Unang-una, wala naman po kasing magagawa ang Marcos administration kung ano ang magiging hatol kung pagbibigyan yung interim release nila, because we already done our part. Inaresto siya, di ba? Bilang pagkilala natin sa obligation natin diyan sa Interpol. Hanggang doon na lang tayo. Ang desisyon ng lahat ng ito ay nasa mga taga-ICC mismo. Sabi ko nga ang pinakamainam na gawin nila, kumbinsihin nila na yung mga testigo, yung mga complainants ay huwag nang magpakita sa ICC. Umatras na sila, ayawan na. Di ba? Kasi ang Marcos administration, tumutol man yan o hindi. Nasasabi nga ni Atty. Claire dito, kung ano maging desisyon, tatanggapin ng gobyerno yan. Pero hindi po nangangahulugan na hindi tumututol ang gobyerno. Okay? Ang sinasabi lang rito ni Atty. Claire, wala kaming pake kung ano yan dahil wala nang jurisdiction ng ICC rito. Diba? Wala nang bearing sa atin yan. Wala rin bearing yung gagawin natin sa kanila. Yung pagkakadala sa kanya sa ICC, it's not because Philippine and ICC merong relationship. Hindi. Kundi dahil meron tayong obligation sa Interpol. Yun doon tayo nag-comply doon sa obligation natin. But for ICC, wala. Diba? Ang tindi rin ng mga to talaga. No? Ayan, Duterte camp accepts ICC interim release terms. The defense team of Duterte told ICC it will not oppose the conditions set for his interim release after confirmation of charges hearing was deferred. And then ICC deferred the proceedings to allow both the prosecution and defense to address pending issues surrounding the case. And Duterte faces allegations linked to the bloody war on drug during his administration, which is under investigation of possible crimes against humanity. Diba? Sarili na nga lang nilang pinagloloko pa nila Ayun sabi niya, appears to have mastered the art of twisting some facts. That's correct, di ba? Who better than Atty. Claire Castro? To understand the art of manipulating facts, let me remind her of what President Marcos wrote to Vice President Duterte on December 2023. This government will not assist the ICC in any way, shape, or form. Diba? Hindi lalong maganda. Yan ang dapat na maisip ni Kaufman, na wala talagang pakialam na ang gobyerno ng Pilipinas diyan sa ICC. Diba? Hindi tayo makikialam na kahit na anong paraan pa. Kaya hindi po tama na ang ginagawa nito na ipinipilit na si PBBM ang pagdesisyonin na payagang makauwi na ng Pilipinas si Duterte. Kasi maliwanag yung sulat kay Sara. Diba? Kasi kapag pinagbigyan, diba, sumulat si PBBM, ni-request doon sa ICC, pinagbigyan sila. Pakikipag-ugnayan yun sa ICC. Akala ko ba ayaw nila? Di ba? Ang gulo rin ng mga to
Alam niyo, sa tingin ko, sa pinakamahirap na nahawakang kaso ni Kaufman, etong kay Duterte. Bakit po? Aba, sabi nga nila, magaling raw to, which I doubt. Pero, tingnan mo naman, he resorted to twisting some facts, sabi nga ni Attorney Claire. Diba, nagiging fake news peddler na rin siya. And then, nagre-resort na rin siya sa style ng DDS. Aatakihin ang presidente ng Pilipinas. Ibabato yung bigat ng responsibility niya na mapalaya si Digong, ipapasa niya dito kay PBBM. Oh my God. Ayun, ito yung sagot sa kanila. ICC is judicial institution. It's not political institution. And as a judicial institution, there are independent and impartial judges elected daw by 125 states parties. Sabi ng spokesperson nila. Kasi sinasabi ng mga DDS vloggers, bias yan. Ginagamit yan sa pamumulitika. Di ba? Ginagamit nila yan mga Western countries para gipitin yung mga dating mga bansa na hawak nila, na nakalaya na mula sa kanila, para ito ay hawakan uli sa ilong, makontrol nila uli ang mga to, sunod-sunuran sa kanila, kaya binuo ang ICC. Ay, Diyos ko po. Ang nariringgan ko dati yun, sila Badong, mahilig magganyan ng narrative. Yung mga DDS naman, ako po, tuwan-tuwa. Nung nanonood ako sa kanya noon, pag-isip-isip ko, paano nangyari? Hindi naman ganun yung purpose ng creation ng ICC. And Attorney Harry Roque ay isa sa mga nagpipressure sa gobyerno noon na pumasok tayo dyan sa Rome Statute. Kaya lang kwento ni Harry Roque ngayon, nag-iba na raw ang ICC. Sabi rito, these judges will deliver justice. They don't take any political considerations into account when they are deliberating about important judicial matters. Diba? VDS allegations of ICC Marcos collusion. May sabuatan daw kasi ang Marcos administration at saka tong mga taga-ICC. Yun ang alegasyon ng mga DDS